Ngayon, meron po sila, Sir Alvin, na accredited training school. Ang problema, may sinasabi, pag malaking binayad mo, non-appearance. So ganun pa rin. So nando pa rin po. Pa rin. Ano gagawin mo as legislation? Para once and for all, parang Amerika, saan katerbang dadaanan mo bago ka matutong mag-drive at bago ka makakuha ng lisensya? Yes, Sir Alvin. Tama-tama po ang tanong mo. Thank you. Ang isa po sa ating gagawin, riripasuhin natin yung mga batas na pinatutupad ng LTO. Maraming problema dyan na nagpapahirap at nagmumukhang gatasan ang mga motorista. Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Punta tayo sa traffic kasi related eh. Ang Malacanang gagawa ng comprehensive traffic plan umano. Ano bang idea mo dyan kung ikaw ang maging senador? Ano ba kailangan natin gawin para lumuwag-luwag naman yung EDSA? Traffic yung EDSA eh. Anong solusyon? Alam mo, Sir Alvin, pag pinag-usapang comprehensive plan, hindi ako kukontra dyan. Okay. Pagdating sa plano, ang galing nating mga Pilipino. Ang problema, enforcement. Tama. So, anuman ang plano, walang kontra. Ang problema, implementation. So, patungkol po dito sa traffic, hihiramin ko yung magandang idea na i-adjust daw yung pasok ng government employees. Agahan daw. Maganda yan. Anong oras kaya kaaga? Alas Hindi po. 7? Para sa akin, mas late. Anong oras dapat? Siguro, yung sabi, 6 o'clock or 7, siguro, from between 6 or 7, parang ang liit eh. Why not gawin natin 10? I-atras natin. But, ito po, hindi ko sinasabing yun ang tama. Pag-aralan. The bottom line there is, isala yung pasok ng mga government employees. And, dapat po yung mag-provide ng motorcycle lane. And of course, yung education and enforcement, hindi pwedeng mawala dyan.